Kaya mo bang tumira sa isang lugar na kapos sa hangin? Na sa bawat paghinga mo ay nagiging mabigat at nagiging mapanghamon? Ang oxygen na ating nilalanghap ay napakahalaga sapagkat ito ang isa sa dahilan para mapanatili tayong buhay at humihinga, kabilang na tayong mga tao at maging mga hayop. Ngunit maniniwala ka ba na mayroon palang isang bayan dito sa ating mundo na kinukulang sa supply ng oxygen? Bakit kaya? Paano nabubuhay ang mga tao rito? At ano ang dahilan kung bakit ganito ang lugar na ito? Hinga ng malalim at sabay-sabay natin yang aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Kung ang Mount Everest ay may taas na 8,848 meters above sea level at siyang pinakamataas na point on Earth, ang bayan naman ng La Rinconada sa Peru ay mayroon namang taas na 5,100 meters above sea level. Ito ay makikita sa tuktok ng Andes Mountains, kung kaya't ang bayang ito ang siya namang maituturing na pinakamataas na bayan sa buong mundo. Dahil sa mataas na altitude ng lugar, ang oxygen dito ay kalahati lamang ng normal na oxygen na ating nalalanghap. At sa ganitong taas ay nagiging kapos ang oxygen molecules dahil sa manipis na atmosphere. Bukod sa kakapusan ng oxygen, napakalaking hamon din ang mababang temperatura o lamig ng lugar na naglalaro sa 9 degrees at 5 degrees Celsius lamang. Dahil sa mataas na kinalalagyan ng La Rinconada, walang mga halaman o mga puno ang kayang mabuhay sa taas ng altitude na ito. Kapansin-pansin ang barren na kapaligiran ng lugar at tanging nagyayelong bundok lamang at mga bato ang makikita. Kung kaya't walang additional source of oxygen at tanging ang hangin lamang na tinatangay mula sa ibaba ng bundok ang inaasahang source ng oxygen. Ganito man kahirap ang kalagayan dito, may isang bagay na umaakit sa mga tao para manirahan at balik-balikan ang lugar na ito. Ano kaya ito? Para sa mga taong bumibisita sa La Rinconada, ang pagtatangkang puntahan ang bayang ito ay hindi nagiging madali, sapagkat karaniwan silang nakakaramdam ng fatigue, pagkahilo at pagsakit ng ulo dahil sa tinatawag na altitude sickness. Dahil sa kapos na oxygen, nagiging mas mabilis ang ating breathing rate at nagiging mas mabigat ang paghinga. Ito ay ang initial na response ng ating katawan upang mapanatiling buhay ang ating mga organs, partikular na ang ating puso at utak. Dahil dito, karaniwang ang mga first time pumunta sa lugar ay mayroong dalang oxygen tanks upang malabanan ang mapanghamong kapaligiran dito at para na rin malabanan ang epekto ng altitude sickness. Ang La Rinconada ay minsan kilala sa tawag na bayan sa ibabaw ng mga ulap. Ngunit napapaisip ka siguro kung paano nakakayang mabuhay ng mga tao sa La Rinconada sa kabila ng kakapusan ng oxygen sa lugar na ito. Ito ay dahil sa tinatawag na acclimatization. Ito ang proseso kung saan ang katawan ng tao ay unti-unting nag-a-adapt o nag-a-adjust sa kapaligiran, kagaya na lamang ng pagbabago ng altitude o klima. Halimbawa nito ay ang mga taga-Baguio. Dahil sanay na sila sa lamig ng lugar, ay madalas hindi na nila kinakailangan pang magsuot ng mga jacket kumpara sa mga taong bumibisita lamang doon. Ganun rin ang nangyari sa mga tao ng La Rinconada. Dahil nakapag-adjust at nakapag-adapt na ang kanilang mga katawan sa mababang oxygen levels, ang kanilang katawan ay nagproproduce ng mas maraming red blood cells upang mas epektibong maipamahagi ang limitadong oxygen na nakukuha nila mula sa hangin. Ang altitude sickness na nararanasan ng mga bagong salta sa lugar ay panandalian lamang at kusang humuhupa sa tulong ng pahinga, sapat na hydration
at pagmomonitor sa oxygen level ng katawan. Kung kaya't sa kalaunan ay hindi na nila alintana ang ganitong sitwasyon. Bagamat mapanghamon ang kapaligiran ng Larinconada, ang bayang ito ay mayroong humigit kumulang sa 30,000 na populasyon at karamihan sa mga tao rito ay nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Peru. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, bakit nga ba nila napiling mamuhay at tumira rito? Ito ay dahil ang Larinconada ay mayaman sa deposito ng ginto. Masarap mang pakinggan, ngunit ang realidad na ito para sa kanila ay hindi madaling hamon. Ang Larinconada sa Peru ay kilala bilang isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng ginto sa buong mundo. Sa lugar na ito, maraming ginto ang nahuhukay mula sa mga bundok, kaya maraming mga minero ang pumupunta rito upang magmina at makipagsapalaran sa kabila ng mapanghamong kalagayan. Sa kabila ng dami ng ginto sa lugar, ang bayan mismo ay nananatiling mahirap. Ito ay dahil karamihan sa mga mining companies na nag-ooperate dito ay mga illegal. Marami sa mga minero ang nagtatrabaho sa sistemang tinatawag na kachoryo, kung saan hindi sila pinapasahod sa loob ng halos isang buwan. Ngunit pagdating ng bawat katapusan, lahat ng gintong kanilang mahahanap ay sa kanila ng walang bawas o kaltas mula sa kumpanya. Kung kaya't ang sahod o kabuhayan nila ay nakadepende lang sa swerte. Kung walang makuhang ginto sa araw na iyon, ay paniguradong walang saysay ang ilang araw na pinagpaguran nila sa mina. Dahil dito, kahit mayaman sa ginto ang lugar, mahirap pa rin ang kalagayan ng pamumuhay ng mga tao rito sapagkat walang batas para sa karapatan ng mga minerong manggagawa at tanging mga mining companies lamang ang nananatiling mataba ang bulsa dahil sa kakulangan ng batas na nagre-regulate sa pagmimina at proteksyon ng mga manggagawa. Tiny little piece of gold. Oh my God, it's so beautiful. Dahil sa lokasyon nito, sa sobrang taas at mahirap puntahan, hindi lang sa oxygen nagkukulang ang Larinconada, kundi pati sa mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente at edukasyon. Ang kawalan ng maayos na kalsada, ospital at iba pang infrastruktura ay nagpapalubha sa kahirapan ng bayan. Bagamat opisyal na bayan ito sa Peru, nahihirapan ang gobyerno na magbigay ng mga kinakailangang serbisyo at tulong sa mga residente dahil sa lokasyon at kalagayan ng bayan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga NGO at organisasyon na mapabuti ang kalidad ng buhay sa Larinconada, nananatiling malaking problema ang kahirapan. Ikaw kaibigan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bisitahin ang bayan ng Larinconada at mamasyal sa lugar, gugustuhin mo ba itong mapuntahan? Ano ang masasabi mo rito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Ang Larinconada ay isang lugar na puno ng mga kontradiksyon. Ito ay isang lugar ng kagandahan at kahirapan, lugar ng pag-asa at pagkabigo, sagana sa ginto ngunit kapos sa hanging malalanghap. Ang mga tao sa Larinconada ay patuloy na nakikipaglaban sa mga hamon ng kanilang kapaligiran, ngunit ang kanilang determinasyon na mabuhay ay isang inspirasyon sa lahat. Ito ay patunay na kahit sa mga mahihirap na sitwasyon, nakakayang mag-adapt at makipagsapalaran ng mga tao para lang mabuhay at maitaguyod ang kani-kanilang pamilya. Ngunit huwag sana tayong maging bulag sa mga ganitong usapin sa ating lipunan. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.